Praise God, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pong muli si Michelle Asinas ng The Sanctuary Church at welcome po sa ating morning tilaok. At bago po tayo magpasimula, atin po munang basahin sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25 NLT version. Sabi po rito, "Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near." At tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat muli sa panibagong buhay at kalakasan na binibigay niyo po sa amin. At Lord, sa aming talatang binasa at pagbubulay-bulayan, kayo pang patuloy na magbigay ng mensahe. Dahil wala po kaming magagawa kung wala po inyong patnubay. Gamitin niyo lamang po ako para sa inyong kapurihan upang marami po, Lord Jesus, sa aming tagapakinig ang mabless. At ito pong mensahe ito ay magsilbing encouragement at paalala po sa bawat isa sa amin, O God. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. At ang akin pong devotion sa umagang to ay pinamagatan ko pong The Power of Meeting Together. Napakaganda po ng ating theme for this week. It is about Lord's Day gathering with purpose. Kasi alam naman po natin, iba talaga yung nagagawa na kapag tayo ay laging dumadalo sa bawat pagtitipon na alam natin na ang Panginoong Diyos ang natataas. Kasi dito po kapag nagkakaroon po tayo ng mga pagtitipon, fellowshipping sa mga kapwa natin mananampalataya, doon po tayo nagkakaroon ng kakaibang strength. Dahil nandun nag-i-encourage sa isa't isa, nagpapalakasan. Bukod sa natututo pa tayo, lalo po tayong lalakas kapag hindi po natin kinakaligtaan ang mga pagtitipon na patungkol sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po pinamagatan ko itong The Power of Meeting Together. Katulad nga po sa ating verse na nabasa, ang sabi nga po rito, let us not neglect our meeting together. Kasi nga po, napaka-importante po nito. Bakit? Dahil meron na po tayong nakikitang sign ng pagbabalik na ating Panginoong Jesus. Sabi nga rito, especially now that the day of His return is drawing near. So, meron na po siyang tinatawag na sense of urgency na dapat nagpapalakasan na tayo, nagpapaalalahanan na tayo sa bawat isa na huwag mo kakalimutan na may gawain patungkol sa ating Panginoong Jesus. Dahil ito yung magpapalakas sa'yo. Dahil once na hindi mo na siya, binaliwala mo na siya, inunan natin yung ibang mga bagay kaysa sa ating Panginoong Diyos, ito na yung time na unti-unti na tayong manghihina, mawawalan na talaga tayo ng lakas at yung ating consistency sa pagsiserve sa ating Panginoong Diyos ay unti-unting mawawala. Kaya naman, ang Panginoon ay patuloy na nagpapaalala, motivate one another. Kasi napaka-importante po nito. Dahil alam naman natin na ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos ay nalalapit na. Sabi nga po ni Dwight Moody, isa pong author, ang sabi niyo po, church attendance is as vital to a disciple as a transfusion of rich, healthy blood to a sick man. So ito po yung nagbibigay sa atin ng, kumbaga sa isang medicine, gamot, para to keep on going. At kapag nag-decide tayo na hindi na tayo atin, ito na yung time na maaari tayong magkasakit spiritually. Kaya naman po, we always encourage one another. Dapat na umattend sa bawat pagtitipon na patungkol sa ating Panginoong Diyos. Ito po yung mga important things na dapat nating tatandaan. Bakit nga ba importante ang pagdalo sa mga pagtitipon? Una, meeting together is not a suggestion but a biblical requirement. Hindi po ito basta sinasabi lang sa'yo, kundi nakasulat talaga to sa salita ng ating Panginoong Diyos. Nire-require ng ating Panginoon. Para pong sa school, di ba? Kapag siguro mga umabot ng 2 weeks na hindi tayo dumadalo sa mga classes natin, makikita natin, di ba, na pag-iiwanan tayo.
Ganon din kapag hindi tayo madalas na dumadalo sa mga pagtitipon, makikita natin yung ating faith is bumabansot. Lumiliit hanggang sa maaring tuluyan ng mawala kapag hindi natin pahalagahan ang mga gawain na patungkol sa ating Panginoong Diyos. It is a requirement. Hindi lang siya sinuggest ng katabi mo or ng kapatid mo sa Panginoon, kundi ito talaga ay nire-require ng ating Panginoong Jesus. Then pangalawa po, there is an opportunity to build each other up. So, kapag nanghihina ka na at hindi ka pa dumalo sa mga pagtitipon, ano na lang yung mangyari sa atin? Hindi naman pwedeng magmukmuk na lang tayo sa bahay at sarilinin natin kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. Mas maganda kapag lalo tayong nandun sa pain, sa problema natin na pinagdadaanan, mas maganda lalo tayong lumapit sa ating Panginoon Diyos. May pagkakataon kasi kapag nandun tayo sa problema, feeling natin hopeless na yung situation natin, lalo tayong lumalayo sa ating Panginoon. Kaya naman, lalong nagiging worst yung situation, imbis na nagiging maganda. At mas mararamdaman kasi natin yung strength kapag may mga kasama tayo na alam natin na sila rin ay kapwa nagsiserve sa ating Panginoong Diyos. Kaya, there is always an opportunity to build each other up. At nandun din yung fellowshipping. Talagang ibang strength ang ibibigay nito kapag hindi natin kakaligtaan ang mga pagtitipon. Then number 3, we are preparing ourselves for the coming of our Lord Jesus Christ. Kasi alam naman natin na isa ito sa, sabi ko nga kanina, nire-require ng ating Panginoon para mas maging matatag tayo. Kailangan nating dumalo sa mga pagtitipon kasi doon tayo matututo sa mga maririnig natin, sa mga lessons, sa mga kapwa natin mananampalataya. So, yun yung time na piniprepare din natin ating sarili. Kasi kapag hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, lalo tayo talagang mapapalayo sa ating Panginoon. Kaya ito yung bagay na pinapaalala sa atin na ating Panginoon Diyos. Wag mong kakalimutan. It is not about your feelings. Kasi minsan, di ba, pag sinabing wala ako sa mood ngayon or pagod ako kaya hindi mo na ako a-attend ng mga ganitong pagtitipon. Hindi po, mga kapatid. Kapag dumating na yung time sa atin na ganun, na tayo, according sa ating nararamdaman, ayun na yung time na hanggang sa masanay na tayo na hindi na tayo umaatin sa mga pagtitipon. Kailangan nating makita yung kahalagahan ng pagtitipon na alam natin na si Lord ang gino-glorify. At huwag nating sasabihin kasi hindi naman ako worthy or busy ako or anything na mga reason na sinasabi natin para lang hindi makadalo sa mga pagtitipon. We are not worthy, pero si Lord, He is always worthy. Kaya naman, out of gratefulness, kailangan gawin natin ito. At ganun din, makakatulong din ito sa bawat isa sa atin. Kaya naman sa ating mga kapatid, ito yung mga bagay na dapat nating tandaan. Meeting together is not a suggestion, but a biblical requirement. There is an opportunity to build each other up. We are preparing ourselves for the coming of our Lord Jesus. At ito po yung ating iisipin lagi. The key to have a strong and consistent faith is when we do not neglect our meeting together, gathering about sa ating Panginoon Diyos, na together we praise God, together we worship Jesus, na alam naman natin na kapag natataas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, there is something great is going to happen sa bawat isa sa atin kapag nag-glorify natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya don't hesitate na o magbigay ng mga reasons para lang hindi maka-attend sa mga gathering na alam natin na makakatulong ng sobrang laki sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya naman po, na sabi nga,
motivate one another. At kung nakikita natin yung mga mahal natin sa buhay, yung ating mga kaibigan ay nanghihina, encourage them na magpatuloy sa pag-attend sa mga pagtitipon. Kasi there are times na nawawalan tayo ng pag-asa or yung feelings natin na tinatama dahil sa sobrang pagod mula sa school or sa trabaho. Pero kapag nagpadala tayo sa ating feelings, ito yun na yung time ng ating unti-unting panghihina sa ating faith. Kaya naman wag nating kakaligtaan ang pagtitipon na alam nating mag-glorify sa ating Panginoong Diyos. Praise God. At patuloy po nating ipag-pray. Pray to remain faithful in gathering together with our family in Christ. At isa po sa napaka-importante po nating papanalangin, prayer for the country and elect officials. Pray that our leaders are given wisdom and courage to lead wisely so that our country may experience peace and unity. At tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat muli sa paalala niyo po sa amin sa umagang to. Tulungan niyo po kami na nandun po, Lord, take courage po ang bawat isa sa amin. Mag-motivate po sa bawat isa, Lord God. Dahil alam naman po namin na malapit na po kayong babalik. Kaya naman po, Lord Jesus, tulungan niyo pong magpaalalahanan po ang bawat isa sa amin, Lord. Magkaroon po ng burden na hindi lang po para sa sarili, kundi para din sa mga mahal sa buhay. Dahil alam po namin, when we meet together, nandun po talaga yung may magandang bagay po kayong gagawin sa aming mga buhay. At nawa po, Lord Jesus, na hindi po kami mag-act according lang sa aming mga feelings, kundi according po sa inyong kanaisan, Lord God, na bawat gagawin po namin ay mag-glorify po sa inyong pangalan, Lord God. At ganun din po, patuloy din po naming sinasamo ang aming mga elect officials, Lord Jesus, na bawat gagawin po nila is according po sa inyong kalooban. Bigyan niyo po sila ng wisdom na ang mga act nila, mga plano nila is mag-glorify po sa inyong pangalan, na talaga, Lord, makakatulong sa tao at hindi po iiral ang selfishness, Lord God, sa kanila or greediness, Lord, kundi, Lord, nandun talaga yung matinding desire nila para, Lord, sa ikagaganda pa ng aming bansa, Lord Jesus, kayo pong patuloy na manguna sa kanila. At Lord, patuloy din po naming sinasamo ang bansang Israel. Alam po namin yan po yung inyong piniling bayan, Lord God. At manguna po kayo sa mga leader dyan, Lord God, na kung ano man yung nais nyo, yun po yung masunod. Bigyan nyo po silang wisdom na according po sa inyong kalooban lamang po ang masusunod. Dahil alam po namin na kapag kayo po ang nasunod, ay tiyak na magiging maganda po ang resulta nito. Kaya naman pangunahan niyo po yan. At nawa po, Lord Jesus, na ganun din po yung iba pang mga bansa na involved. Lord Jesus, sa mga sigalat na yun, kayo po ang patuloy na mag-guide para po ang kalooban niyo lamang po. Hawakan niyo po yung sitwasyon sa lugar na yan, Lord God, na may mga digmaan, Lord. At nawa po, Lord Jesus, ang inyong kamay parati ang kumilos po sa lugar na yan. At Lord, kayo pong patuloy na manguna sa bawat nanonood at nakikinig ng Morning Tilaok na to. Patuloy niyo po silang i-bless financially, spiritually, according po sa inyong kalooban, Lord God. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen. At marami pong salamat at God bless po sa inyong lahat.